Mga kalapatids, welcome back sa Ted's Love TV. Ngayong araw, isa na namang napakahalagang topic ang ating pag-uusapan. At ito ay tungkol sa tamang kombinasyon ng tatlong pundasyon ng matagumpay na racing pigeon: training, feeding, at health management. Dahil mga kalapatids, maraming gustong manalo, pero kakaunti lang ang totoong nakakaintindi kung paano pagsasamahin ng tama ang tatlong ito. At tandaan ninyo ito, hindi sapat na malakas lang ang training, hindi sapat na mahal ang feeds, hindi sapat na maraming supplements. Kapag hindi balanse ang sistema mo, darating at darating ang problema. Minsan, mabilis mapagod ang ibon. Minsan, biglang bumabagsak ang kondisyon. Minsan, nawawala sa race kahit maganda ang bloodline. At kadalasan, hindi ito dahil mahina ang ibon, kundi dahil mali ang kombinasyon ng training, feeding at health. Mga kalipatids, isipin ninyo ang racing pigeon na parang atleta. Ang atleta na sobra ang ensayo pero kulang sa pagkain ay nanghihina. Ang atleta na puro kain pero walang ensayo ay bumabagal. At ang atleta na may ensayo at pagkain pero laging may sakit ay hindi rin magtatagal. Ganyan din ang racing pigeons. Kailangan sabay-sabay gumagalaw ang lahat. Training, hindi paramihan ang pagod. Maraming baguhan ang naniniwala na kapag mas dalang lumipad, mas lalakas. Pero hindi ganyan kasimple ang racing pigeon. Dahil ang sobrang training na walang tamang recovery ay unti-unting sumisira sa kondisyon. May mga ibon na pilit pinalilipad kahit pagod pa. May mga loft na halos araw-araw mahahabang toss agad. Sa umpisa, mukhang malakas ang ibon. Pero habang tumatagal, bumibigat ang katawan. Nawawala ang sigla. Humihina ang muscle recovery. At bumababa ang motivation umuwi. Mga kalapatids, tandaan niya ito. Ang goal ng training ay hindi simpleng pagurin ang ibon. Ang tunay na goal ay ikondisyon ng katawan, isip at oryentasyon nito. Kaya mas mahalaga ang consistency kaysa biglaan. Mas maganda ang regular at kontroladong training kaysa pabugso-bugsong mabibigat na toss. Halimbawa, kung ang ibon ay galing sa pahinga o molting season, hindi agad dapat isabak sa matinding training. Kailangan gradual. Unti-unting binubuo ang stamina. Unti-unting pinapalakas ang muscle memory. Unti-unting pinapatalas ang oryentasyon. Dahil kapag minadali mo, minsan hindi mo agad makikita ang epekto. Pero darating ang panahon na biglang babagsak ang kondisyon sa kalagitnaan ng season. At isa pa, sa madalas nakakalimutan ng maraming fancier, ay ang recovery period. Mga kalapatids, tandaan ninyo, doon lumalakas ang ibon. Hindi habang lumilipad, kundi habang nagpapahinga pagkatapos ng training. Kapag sapat ang pahinga, nakaka-recover ang muscles, bumabalik ang energy, lumalakas ang resistensya, at mas nagiging eager lumipad ulit. Kaya huwag matakot magbigay ng rest day, dahil minsan ang pahinga ang kulang para bumalik ang kondisyon. Feeding, hindi lang basta pagkapakain. Ngayon naman, pag-usapan natin ng feeding. Isa ito sa pinaka-underrated na bahagi ng racing pigeon. Maraming loft ang pare-pareho lang ang feeds araw-araw. Pero mga kalapatids, iba-iba ang pangangailangan ng ibon depende sa sitwasyon. May panahon na kailangan nila ng mas mataas na energy. May panahon na kailangan nila ng recovery feeds. May panahon na kailangang mas magaan ang pagkain. At dito pumapasok ang tamang adjustment. Halimbawa, kapag katatapos lang ng training o race, pagod ang muscles ng ibon. Kailangan nila ng tamang nutrients para sa recovery. Kapag palapit naman ng race, kailangan unti-unting mag-build up ng energy reserves. At kapag off-season o pahinga, hindi kailangan sobrang bigat ng feeds. Dahil kapag mali ang feeding, mabigat lumipad ang ibon, matamlay sa loft, mabagal bumawi ng lakas, at madaling mawalan ng kondisyon. Mga kalapatids, tandaan ninyo ito. Hindi porket marami ang pagkain, ibig sabihin tama na. Minsan sobra pala, minsan kulang, minsan mali ang timing. Napakahalaga rin ng obserbasyon. Kapag marunong kang tumingin sa kilos ng ibon, malalaman mo kung tama ba ang programa mo. Masigla ba sila? Magaan ba ang lipad? Maganda ba ang bagsak sa loft? Mabilis ba silang kumain? Relaxed ba ang balahibo? Lahat ng ito ay indicators ng kondisyon. At isa pa, tubig. Napakasimpleng bagay pero napakahalaga.
Maraming problema sa performance ang nagsisimula sa dehydration. Kapag kulang sa tubig ang ibon, mabilis mapagod, bumabagal ang recovery, tumataas ang stress, at humihina ang katawan. Kaya siguradong malinis palagi ang tubig at hindi napapabayaan. Health management, prevention ang pinakamahalaga. Ngayon naman, punta tayo sa health management. Mga kalapatids, maraming fancier ang naghihintay munang lumala bago kumilos. Kapag may sakit na sa kalanggagalaw. Pero sa racing pigeon, mas mahalaga ang prevention kaysa treatment. Dahil ang isang maliit na problema, kapag napabayaan, pwedeng makaapekto sa buong team. Minsan simpleng sipon lang, minsan stress lang sa mula sa init, minsan kulang ng pahinga. Pero kapag hindi naagapan, unti-unting humihina ang katawan. At tandaan ninyo, hindi lahat ng problema ay kailangang gamutin agad ng gamot. Ito ang isa sa pinakamalaking pagkakamali ng maraming fancier. Konting hina, gamot agad. Konting pagtamlay, antibiotics agad. Mga kalapatids, minsan hindi sakit ang problema. Minsan pagod lang. Minsan stress. Minsan kulang ng recovery. Minsan overloaded sa training. At kapag sobra ang gamot, humihina ang natural resistance. Nasasanay ang katawan. Nasisira ang digestion. At minsan mas lalo pang bumabagsak ang kondisyon. Kaya mahalagang marunong kang mag-obserba. Ito ang tunay na skill ng mahusay na fancier. Ang marunong bumasa ng ibon. Sa tingin pa lang, sa kilos pa lang, sa lipad pa lang, may idea ka na kung nasa kondisyon ba sila o hindi. At syempre, napakahalaga ng environment. Malinis na loft, maayos na ventilation, hindi masikip, tamang airflow, sapat na sikat ng araw. Dahil kahit gaano kaganda ang bloodline, kapag marumi at stressful ang loft, babagsak din ang performance. Ang tunay na sikreto ng consistent performance. Mga kalapatids, tandaan ninyo ito. Ang champions ay hindi nabubuo sa isang araw at hindi rin sila nabubuo sa isang sikreto lang. Ang consistency ay resulta ng tamang sistema araw-araw, tamang training, tamang feeding at tamang health management. Kapag nagtutulungan ang tatlong ito, doon nagsisimulang maging stable ang performance. Hindi lang minsan nananalo, kundi paulit-ulit. Hindi lang malakas sa umpisa, kundi hanggang dulo ng season. At dito mo makikita ang kaibahan ng simpleng nagpapalipad at totoong nagmamanage ng racing team. Closing insight. Ang tunay na malakas na racing pigeon ay hindi simpleng pinapapagod. Ito ay maingat na pinalalakas, inaalagaan at binabalanse araw-araw. Bukas mga kalapatids, pag-uusapan natin kung paano nakakaapekto ang klima, init, hangin at environment sa sistema ng bawat loft at bakit kailangang marunong mag-adjust ang bawat fancier depende sa lugar nila. Ito si Ted's Loft TV. Maraming salamat mga kalapatids at kids tayo sa susunod nating episode.